Nadisgrasya ang nag-iisang pag-asa ng Dallas, si Cooper Flagg. Na-sprain ang kaliwang paa. Hirap nang maglakad din si Flagg pabalik ng locker room. Mid-second quarter nangyari yung injury dito kay Flagg nang tumama rin siya sa paa nitong si Peyton Watson. Nang papatapos na ang first half, nakabalik pa rin naman si Flagg nun, pero tinuluyan siya ng Dallas na iupo na sa buong game. Ito rin kasi yung same injury na nadali sa kanya versus Brooklyn. Base kasi sa report nun na injured din ang paa nitong si Flagg pero dinaan lang sa tape at nakapaglaro din siya. Mukhang mataas yung tolerance nitong si Flagg pagdating sa injury. Ito rin yung same injury na nadali sa kanya during March Madness last year. Initially, ginamitan pa siya ng wheelchair nun pero nagpaakay na lang din si Flagg. Walang structural damage nun kay Flagg pero meron kasi mga report nun na meron tinamaang malala sa tagiliran ng paa ni Flagg na kailangan ng operasyon. At kung pina-opera niya yun, malamang bumagsak ang drop stock niya. After kasi ng injury ni Flagg nung March Madness, 7 araw lang din nakalaro ulit siya at mukhang mataas talaga yung tolerance niya pagdating sa injury. Hindi rin kasi ni-report na bago yung game versus dito sa Denver na meron siyang injury sa paa na nakuha niya sa Brooklyn. Wala pang isang taon, meron agad siyang 3 injury sa parehong paa. Sinamahan din siya ni Daniel Gafford na hindi nakabalik ng game dahil din sa injury dahil yung kay Gafford pabalik-balik din yun, halos katulad ng kay Flagg. Wala pa namang binibigay na timeline kung kailan possible makabalik si Flagg dahil idadaan pa ng MRI yun. May susunod pa kasing laro ang Dallas kontra sa Utah Jazz at malamang iupo din doon si Flagg. At isa pa doon, kung i-consider ng Dallas yung history ng injury ni Flagg, baka kasi magaya kina LaMelo at Steph na may parehong naging problema sa kanilang mga karir. Si Steph ang tagal pinahirapan nun. Si LaMelo ganun din. Estimated kasi based sa grade ng injury, 1 to 2 weeks ang recover time kung sakaling grade 1 sprain lang. Kung pataas dun, 4 weeks or higit pa. Natalo pa ang Dallas kontra sa Denver Nuggets 118 to 109. Dinala pa rin kasi ngayon ni Jamal Murray. Ang Memphis naman lalong umiinit ang trade kay Ja Morant, dinala hanggang ibang bansa Sina-shutdown kasi ni Morant yung mga question about sa kanya ng media regarding sa trade. Tama din naman kasi yun. Meron lang din kasi naman mga player na ina-address agad. Lumabas din na mukhang Miami ang team na gustong puntahan ni Morant dahil nga nung mga nakaraang linggo, nauna nang bumili ng bahay sa Miami si Morant. Si Bradley Beal dati 2020 pa bumili ng bahay sa Los Angeles. Ngayong 2025-26 season lang nakapunta. Nagkaroon naman ng sagutan si Morant at ang teammate niyang si Vince Williams habang nasa shoot-around. Based sa mga lip reader, sinabi di umano ni Morant na ayaw na niyang makailam sa mga ka-teammate niya. Doon naman siya hinamo ng parang suntukan ni Vince Williams. Inaaya kasi sa likod. Based naman kay Morant, bakit pa pupunta doon? Ang tagal-tagal na natin dito. Nasa 5 minuto na. So hindi lang si Ja Morant ang nasa trade rumor sa Memphis, pati si Jaren Jackson na damay pa kay Morant. Meron kasing sinabi si Rich Paul na dapat i-trade si Reeves para kay Jaren Jackson. Pati si LeBron umiwas sa sinabi ni Rich Paul. Alam naman ng mga tao na bata niya si Rich Paul pero yung sinabi niya hindi nagre-reflect kay LeBron. Based din sa sinabi ni Rich Paul, makes sense naman Reeves plus Hachimura, ilang pillar na player at mga draft picks. Papasok yun sa kontrata na $39 million ngayon ni Jaren Jackson. Magkakatalo na lang yun kung ilang draft picks yung ibibigay. Kapag tinrade din si Jaren Jackson para kay Reeves, isa pa kasi ang posible mangyari dun. Hindi makabalik si LeBron sa Lakers kung sakaling gusto niya pang bumalik for next season at kahit pa magpababa siya ng kontrata. Dahil next year si Jaren Jackson magte-take effect ang panibagong kontrata niya, 49 to 53 million. Parang naka-poison pill ang kontrata ni Triple J kung ngayon mo siya iti-trade. Malapit na rin kasing maging disipulo ni Anthony Davis si Jaren Jackson dahil sa injury. Pero maganda sa kanya, nakakalaro pa rin kahit at least 60 games. Ang team naman talagang dinidikit kay Jaren Jackson imbis na Lakers, kundi Boston Celtics. Hindi kasi malinaw talaga kung kailan siya iti-trade or iti-trade ba siya dahil naka-poison pill contract nga halos yung kanya. Ang Clippers naman dumikit na papasok ng playoffs. Meron na silang 11-2 record since tinalo nila yung isang LA. Nakadikit na sila ngayon sa number 10 at medyo malapit na rin, striking distance na yung number 6.
After din talunin ng Clippers ang dalawang tanking team, nung nakaraan Hornets at ngayon naman Wizards. Si Kawhi 33 points, 3 rebounds, 4 assists at 4 steals. Meron din siyang 7 3-point shot versus dito sa Wizards. Nabuhay tuloy yung playoff chance ng Clippers since mawala si Beal at si CP3. Parang doon talaga nagsimula yun eh. Sa 11-2 stretch ng Clippers, si Kawhi ang best player sa buong NBA. 33 points, 7 rebounds, 4 assists, 2.5 steals at 1 block per game. Meron din si Kawhi na 53, 43, and 90 shooting. Lamang lang ang Memphis ng 1 game kontra sa Clippers dahil nasa kanila din yung tiebreaker. Almost 3 games behind naman kontra sa Portland. Bago matapos yung January, based sa mga natitirang game ng Clippers sa buwan, merong 7 games doon na posibleng maidikit nila yung standing until number 8. At sa top 8 teams din ng West, kapag meron dong nagkaroon ng at least 3 to 4 game losing streak, lalong lalapit ang Clippers kapag pumasok ang February. Puwera usog. Dahil kapag dumikit pa ang Clippers sa at least number 9 or number 10, mahihirapan doon ang Golden State at yung Suns dahil magkakadivision sila sa Pacific Division. Yung isa pa doon, yung isa pang LA.